hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si Shane Precious P. Ortega at ang aralin ko ngayon ay ang wika at kultura ng mga Muslim sa Mindanao. Una ay ang kapangay-ngay sa tunong. Ito ay pag-anyaya ng mga espiritu na tinatawag na tunong. Ginagampanan din ito ng mga magsasaka at kapag hindi ito nagampanan ng magsasaka ay maaaring mangyari silang masama tulad ng kapisalaan sa katawan at masisira ang kanilang mga pananim. Meron din silang inaalay tulad ng malaking manok at dilaw na kanin. Sa tulong ng mga matatanda marunong tumawag ng mga espiritu ay madali nilang naiaalay ang kanilang mga handa. Ginagamit din ito sa pagpatay ng peste, daga na sumisira sa kanilang mga pananim. Ginagamit din ito sa magnanakaw. Kapag ikaw ay nagnakaw ay maaari kang makaranas ng pagdumi ng dugo, tutubuan ng pislat sa katawan, at ang tayong gamot lamang ito ay ang paghingi ng tawad sa may-ari ng tanim. Ginagamit din ang tunong sa pagpatay ng kaaway at tinatawag itong pananggalan. Ang pananggalan ay binubuo ng maraming buhok, malaking bunga ng kalamansi, at ang kalamansi ay magiging ulo at ang maraming buhok naman ay magiging ilong. Parang itong bulalakaw na lumilipad sa kalangitan. At maaring walang makakitan ito para hindi mawala na bisa at tatamaan ng pakay na taho. So, yun lamang po, at dumako naman tayo sa pamahiin ng mga kalikasan. So, una natin talakayin ng isang lalaki na sumasakay sa karo na sinubaybayan ng mga anghel, at ang babae naman ay nakasakay din sa karo na ito ang sanhi ng eclipse. Ang daigdig ay ito ay binubuo ng 7 palapag. Hindi ito patag at hindi bilog. Binubuo ng 7 palapag. Sa ika-7 palapag naman ay dito nanirahan na mga taong iba't ibang tao, at ang sa ika-6 naman na palapag ay dito nanirahan na mga diwende. Ang langit naman ay may 7 palapag na tinitirhan ng mga anghel, at ang lindol ito ang sanhi ng pagguho ng lupa ng higanting lumbong. At ang bituin naman ito ay ang magandang alahas sa mga babae, at ang ulan naman ito ang binubuhos ng tubig sa kalangitan. So, dumako naman tayo sa ikapanghuli kong tatalakayin ang kahulugan ng mga pangyayari ng gawa ng kalikasan. Una, lindol. Ito ay palatandaan na darating na kapinsalaan. Susunod naman, kulog at kidlat. Ito ang sandata ng Diyos laban sa demonyo na masasamang espiritu. At ang mga salitang panangga naman dito ay ito ang ako ay nagpapakupkop, humingi ng proteksyon sa Diyos laban sa inusumpang demonyo. Susunod naman ay ito ang ito ay karaniwang na sinasabi bago simulan anumang gawain bilang paghingi ng bastas. Sa madaling salita, ito ay ang paghingi ng proteksyon sa pagpala mula sa Diyos. Ito ang kanilang mga salita na panangga laban sa mga masasamang mangyayari sa kanila o sa mundo. Susunod naman ito ang malakas na ulan at baha. Ito ay parusa dahil masasamang gawain ng mga kapangyarihan ng Quran. Ang ginagamit bilang panangga naman ito ay ang paniniwala ang pagsisinungaling sa Quran ay may kaparusahan. Susunod naman ang kaligtasan at taliarian. Ito ay ang proteksyon sa sumusunod sa paniniwala. Ikaw ay may proteksyon kung sumusunod ka lamang sa kanilang mga pamahiin o patakaran. Susunod naman ay edukasyon. Hindi layuning nawawala ang tradisyonal na paniniwala. May halong modernong medisina at katutubong panggamot. Yun lamang po, at maraming salamat po sa pakikinig.